Okay. Okay, ito na ang pinakaantay nating forensic files. Bakit natin ginagawa ito? Para magising man lang o ma-educate ang inyong mga anak na patuloy po kayong binababoy, binubudol o lahat na ng kawalangian ng gobyernong ito. Actually, before ako mag-vlog, mga kababayan, napag-alaman ko na ang mga jahas sa Malacanang ay nag-aantay sila dito sa ating evidence. Actually, hawak ko ito. Pinrent natin. So, nag-aabang sila kung paano nila i-counter. Alam mo, yung mga ganyang sindikato, kaya nilang gamitin ang pera ng bayan, okay? Kaya nila gamitin ang pera ng bayan, multi-million, billion o trillion para lang mapagtakpan yung kasinungalingan nila. Pero hindi yan uubra sa korte, okay? Dahil ngayon ay ating i-cross-exam yung ipinakita ni Abalos na sinasabi niya, na forensic na namin ng NBI, nag-present sila ng mga litrato, sabi ko nga, pinagtagni-tagni sa folder. So ngayon ay lilitisin natin sila dito sa korte ni Maharlika. Okay? Iko-cross-exam natin yung pinakitang mga pictures na in-enhance at sinasabi ni Abalos na, tignan mo yung tenga, magkaiba. Deepfake yan. Di ba? So, ano ba yung pinakita ba ng gobyernong Bangag kung ano yung pamamaraan nila? Ano yung way nila? Ano yung ginamit nilang method kung bakit sila nagkaroon ng ganong resulta na yung tenga, magkaiba yung tenga, di ba? In-enlarge nila yon, in-enhance nila yung tenga, tapos eto, magkabilang yung tenga, magkaiba, ganyan, hindi daw pareho. Pang-bobo po yun. Okay? Kasi, kapag nasa korte ka, unang-una titignan mo kung may kredibilidad ba ang isang forensic expert. Ang tanong ko, si Abalos ba ay isang eksperto? Bakit siya nagpapaliwanag sa mga tenga-tenga? Ayan, di ba? Eksperto ba siya? Ano pa, nag-aral ba siya sa tanyag na paaralan? Ano yung kredibilidad niya? Yan ang mga tinatanong sa korte kapag ikaw ay nag-present ng mga expert opinion or result. Sino ang nagdi-deliver o sino ang nagbigay nitong resulta na to? So si Abalos ang nagdadadakdak doon. Kitang-kita naman, 'di ba? Kitang-kita naman yung tenga magkaiba, ganyan-ganyan. At saka ito yung tenga may ganito, may ganyan, 'di ba? Yung butas ng tenga. So yun ay pangbangag po 'yan. Kasi ulitin ko, may mga abogado naman tayong magagaling diyan o yung mga kapulisan, yung mga nag-aaral ng investigation. Ang simpleng investigasyon, and I mean, kapag nag-iimbestiga ka ng mga krimen, nag-iimbestiga ka ng mga ganyan, hindi ka lang magbe-base sa tenga. Nasa digital age na po tayo ngayon. Wala na tayo sa Stone Age o Barbaric Age. O kung ano pa man, na nung unang panahon ay wala pang teknolohiya. Ngayon, ano yung qualification ni Abalos at yung mga kinaray-karay niya doon sa kanilang press con, 'di ba? Nag-invite sila ng lahat ng mga jutang ginimis na mainstream media na kalaban ng bayan. Wala man lang nagtanong doon kung ano yung kung sino itong mga forensic experts. Saan ba 'to nag-aral? Okay? Ano ba yung karanasan ni Abalos para umarte siya na forensic expert siya? So 'di ba? Bakit sila nagkaroon ng by the way, parang wala naman yata silang ipinakita na certification, meron ba? Wala. Wala, basta nag-focus lang sila sa tenga. 'Di ba? So ipapa-present mo, sabi ko nga kanina, ano yung method, ano yung pamamaraan ng pagsuri ng video na si Bangag ay sumisingot ng pulburon kasi siya ay since birth, okay? Addictus benedictus. So yan ang walang pinakita ang DND, DILG kasi nataranta silang lahat dahil inutusan sila ni Liza Tanas, ni Bangag na sagutin nyo yan. Okay? Magpa-press con kayo, tawagin nyo lahat. Okay? Tawagin nyo lahat ng media para madyatay na natin yan, patay ng sunog. Dahil SONA yun di ba? SONA, kaso ng ngalingan. Ngayon, hindi nila pinakita yung sabi ko kanina, yung technique. Okay? Dahil dito mga kababayan, tignan natin okay? Tayo ay nagsaliksik. Okay. Ano yung mga pamamaraan? Okay? Ano yung mga pamamaraan? Mga kababayan, ito. Ang sabi dito, ano yung methodology? Kung tayo ay nasa korte, okay?
kung kayo ay nasa korte, mga palangga, ay i-examine yung methods na ginamit, okay, the court will okay, ng sinasabi ni Abalos na eksperto dun sa video analysis ito, sa video analysis na sinasabi niya. Ito yung kasama dito yung pagtatanong kung ano yung mga techniques nga, okay, para i-assess kung authentic ba yung video na yon. So tulad ng tinatawag na visual analysis, metadata examination, compression artifact analysis, which is ipapakita ko later sa inyo, 'di ba? And entropy evaluation. All right? So sabi dito, the opposing counsel may challenge the validity or reliability of the methods. 'Di ba? Sabi ko kanina na nasa sasakyan ako, mga palangga, 'di ba? Yung counsel, magpe-present din sila, yung kabilang party, magpe-present din sila ng kanilang eksperto. Then ngayon ay pagtitignan kung ano yung kredibilidad nung kanilang ipinresent at syempre mayroong mamamagitan, 'di ba? Na eksperto din para ipagbanggain, okay? I-match yung kanilang mga analysis kung ito ba ay, let's say for example, yung forensic analysis expert, or forensic analyst na hinar ni Bangag Jr. ay makikita dito, binayaran pala niya ng $1 billion para sabihin na hindi siya yun at sabihin na AI yun. Posible yun. Pero hindi magsastand sa korte yan. Kasi hindi lang naman, unless kung lahat ng judge, kung sa Pilipinas maglilitisan tayo, talo na tayo dyan. Dahil kaya nilang bayaran ang mga husgado. Wala tayong panalo. Kapag dyan tayo, pag dyan, kunyari, dyan ako sa Pilipinas, dyan ako kinasuhan, Marlica, fake yung deep fake yan, ganun. Wala tayong panalo dyan. Kasi di ba lahat ginigipit. Pero kung dito sila magkakaso, hindi nila kayang bayaran lahat. Okay? Posible na may magpapabayad, pero again, mga kababayan, hindi uubra yung kanilang pagbabayad sa mga abogado o hurado o para imanipula, gamitin ang pang-abuso nilang kapangyarihan. Kaya nga, challenge ko mga jutang ginemis na yung mga yan, lalo na si Gibo na makikipag-ugnayan daw sa Amerika, anong petsa na? July 21 kapag nagngak-ngak, so na ano na? Matatanggal na kayo't lahat-lahat, wala pa yung sinasabi nyo, makipag-ugnayan kayo sa Amerika dahil si Maharlika ay nagpakalat ng deepfake ek-ek. Dito, mamaya. Ano pa dapat? Ayon dito, mga kababayan, kapag nasa korte, yun nga, i-cross-exam nila yung technical accuracy. Okay? So, titignan dito kung yung mga result, okay? Yung analysis, 'di ba? Ito ay tatanungin nila kung ano ba tong mga interpretasyon ang ginamit. Ano yung mga methods, ano yung tools, ano yung software, paano in-extract yung video, audio, yung pag-analyze ng frame structures, which is I have it here. Okay? Which is I have it here, itong frame. Okay? So ngayon, tatanungin din ng Korte Suprema, 'di ba? Ng korte, all right? Ng judge, and both, opposing counsel, himay-himayin nila kasi baka kasi na ito ay ganito, ganyan, ganon, di ba? Mali pala kasi binayaran ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas na sasabihin na deepfake yan para idiin si Maharlika na ito ay deepfake or AI. So mga ganyan-ganyan. So ipipresent ang mga ebidensya. Now what, mga kababayan? Ano ngayon? Okay? Kailangan, kung talagang ito ay deepfake, okay? Kung ito ay deepfake, which is, mga kababayan, hindi deepfake, base sa paniniwala ng, hindi nila paniniwala, sa gusto nilang isaksak sa utak ninyo sa mga Pilipino na yung video ay deepfake. Yun talaga isaksak sa kaya nakipagsabuhatan sila sa mainstream media para nga kayo ay matakot at hindi na mag-share. Dalang unang order ng mga jutang ginemes, mga kababayan, ay wag nang ipakalat ang video, wag nang i-share. 'Di ba? Yun ang gusto nila, mga palangga. Dali lang. Naka-lipstick ni Inday. Okay? Kasi malupit ang laban natin kaya dapat naka-lipstick. Okay. So now, mga kababayan, kahit balikan ninyo, okay? Kahit balikan ninyo yung press conference ni Abalos
ng mga puti ang jetlog. Mga walang bayag yung mga putang. Okay? Sila ay lumabas na mga syonga bells at mga vangag at talagang naglilingkod sa isang addictus benedictus. Sabi ko nga, na kahit pakainin sila ng dumi ng aso o dumi ng tao, ay lulunukin nila. Sa ngalan ng power, sa ngalan ng pera ng bayan na gusto nilang ubusin ng ubusin. Today, di ba? Ulitin ko, sa kapapasok lang. 3 pages, I got it here. Ito po ay in-email sa akin. Pinrint out ko lang para mas bongga. Alright? Hindi folder na tagpi-tagpi. So, ayan naman, nakita nyo naman yan. Ito yung result. Dadadadadan. Okay. Gusto ko lang sabihin sa inyo na yung video, ito yon yung 4 frames actually. Ayan, nakita nyo yan. Yung video na pinresent ko na raw video, mga palangga, hindi ko sinabi sa forensic expert or company kung sino yung subject. Kasi my goal is para walang bias. Okay? Walang bias. Huwag siya mataas. Pag sinabi ko, baka umatras siya. Diba? I told you, ilang forensic expert ang company sa tinawagan ko. Ayaw nilang, hindi ko na sinabi kung sino yung personalidad. Ayaw nilang gawin yung test kung hindi ni-request ng isang abogado o ng korte pala, ng korte. Kasi sabi ko, I just want to know, you know, for my personal satisfaction, di ba? I just want to know that this video if it's altered or not. Okay, ganyan. So yung iba ayaw. So ngayon, itong malaking company na ito, na bonggang-bongga, ayun, ito na yung result niya. Okay? Tinranslate ko po ito sa Tagalog para magkaintindihan tayo. Although yung iba ay masyadong mga ang teknolohiya ay bonggang-bongga. So ito yon mga kababayan. Ayan, ito yon. Oh, mga polis. Ayan, ito yon ha. Ayan, gaganon-ganonin natin. Okay, gaganon-ganonin natin. Okay, pero babasahin ko sa inyo. Ayon dito sa video na ito, at ayon sa kanyang pagsulat dito, okay, sabi niya sa akin, Dear Claire, alright, syempre kasi ako yung nag-request. Sabi niya, okay, I was asked, Tagalogin ko na, sabi niya, ako ay, ito, tignan natin, sabi niya, ako ay iyong inatasan, okay, ako ay iyong inatasan para suriin ang video na ito. Okay? Para i-assess, sabi niya, ang authenticity, okay? Para i-assess ang authenticity at para malaman kung ito ay may signs ng tampering or editing. Okay? So sabi niya, ako ay inatasan mo, okay? Na ang video na ito ay i-examine para malaman kung ito ay mayroong tampering present ng editing or tampering. Ang sabi niya dito, ang video file na iyong sinend sa akin, okay, ay dumaan sa series of comprehensive analysis. Okay? Sa mga detalyadong pagsusuri, ika nga. Okay? Sabi niya, kasama dito, okay, kasama dito ang visual analysis. Alright? Then, ang sabi pa niya dito, file, structure, examination. And, sabi pa niya, at mga detalyadong pagsusuri ng compression artifacts. Ito pa, ang pamamaraan niya, GOP structures. Dito sa mga teki-teki, o baka nag-aaral kayo ngayon, you know, ng mga, baka nag-aaral kayo, estudyante kayo ngayon, lahat ng binabanggit ko, Googleable yan. Kayo mga police, kayo mga AFP, anyway, bibigay ko naman to yung written sa ibibigay ko naman to ang written sa mga dapat bigyan. Alright? Bibigay ko to, huwag kayong mag-alala. Hindi lang itong actual na ito kasi hindi ako inallow na ibigay ito actual na to. Kaya pinrint ko ng ganyan-ganyan. Babasahin ko sa inyo. Dalang sabi sa akin ay sa korte mo to ihaharap ng bonggang-bongga. Alright? Pero babasahin natin. Sabi niya, okay. Sabi niya, ito ay dumaan sa comprehensive analysis, file structure examination, at mga detalyadong assessment of compression artifacts
Tapos ito na nga yung GOP structure. Okay? And entropy levels, ENTROPY. Okay? Yung Google na lang. Sabi niya, itong mga pamamaraan na ito, itong mga technique na ito, sabi niya, were employed to ensure the integrity of the video sabi niya, and to provide a thorough, sabi niya, a thorough evaluation. Ibig sabihin, para sa masusing pagsusuri, okay, kung ito ba ang nilalaman ng video na ito ay natampered o may nag-edit o may space swap ayon kay Rappler. Number 1, mga kapagkababayan, kita nyo walang audio yun Walang audio nung pinresent natin. Pero based on audio analysis, okay? Ang sabi niya dito, yung video file na sinend ko ay mayroon does contain a video, sabi niya, does contain a video stream, but may video, pero daw, ang sabi niya, ang audio stream is not audible during, playback, kasi, ano niya may video stream is nakita nyo, pero yung audio stream, mga palangga, audio ay hindi daw naririnig habang ito ay piniplay niya o pinapanood niya, inaaral niya o sinusuri niya. Alright? So sabi niya dito mga hitad, alright. To analyze, sabi niya, para ma-analyze ang audio, gumamit siya ng program. Ano yung program na ginamit niya? Google niyo uli. Para tayo ay talagang tunay na ma-educate natin yung mga sarili natin, hindi lang yung sasabihin nila, oy, tenga yan. Yung tenga ibabutas. Yung tenga may luga. The GOP size is consistent with only minor deviations and the frame type patterns follows regular sequence, typical standard video encoding processes, further indicating that the video has not been edited. Now, here's the moment. Pakita ko sa inyo. Ito yung frame types. Okay? Again, ito po ay mga kababayan, para mapatunayan ko sa mga pulis na matutulis at mga brusko na kailangan ninyong manindigan. Okay? Here we go. Ito po yung sinasabi niyang frame type. Malay ko ba dyan? Nare-read niyo ba yan? Pinaliwanag ko na kanina. Ito yan. So, base sa pagsusuri na yan, okay? Frame types, ayan po. Pinakita niya yan, ganyan-ganyan. Wala siyang nakita. Sabi niya, dito ay wala siyang nakita na ito ay edited. Ang tanong ko, meron ba sa inyo pinakita ang NBI ng ganito? May pinakita ba si Abalos sa inyo na ganito ang report? That's first page. Okay, ito yon. So ito yon, mga kababayan. Lagay na natin yan. Gagamitin natin sa korte dito, sa korte ng Amerika, kapag pinush nila yung sinasabi nilang mga kaso-kaso dahil naglabas daw ng deepfake. Okay? Ngayon, ito mga jutang genemis nito, baka nang mga palangga, ang hilig niyong magpapreskon. Binabayaran nyo ang mga jutang genemis na mga tiwaling media, sinusungal-ngalan nyo ang kanilang mga bunganga para ilitisin si Maharlika o litisin ang sino man kasi binayaran niyo yung media, ito makakulong na, ito kinasuhan. Tangina, wala pa nga tayo sa first phase. Hindi ba kayo nagpa-file? Kung may na-file man kayo, hindi kayo panalo. Tandaan nyo yan, mga ugok. Ganun po kayo linlangin ng gobyernong ito. Magpapapreskon ang mga jutang genemis. Okay? Para sabihin, i-headline si Maharlika. Di ba, mainstream media, di ba in-headline nyo ako? Mag-ano nga kayo? Eto, tanginan nyo lahat. Total Meneses, di ba in-email nyo ako? Noon pa lang ini-email nyo ako. Kapag may mga issue, okay, na gusto nyo akong sirain or whatever, mag-email kayo. Lahat kayo, walang exemption. I can show evidence, but no need. Ay, pangalawa na yun, di ba? Yan, pangalawang page. So wala, hindi siya AI, lahat yung mga salt and pepper, eclabouche, din yung entropy levels, lahat ay hindi altered. Okay, last na to, sa last part na tayo. Ito yung figure 4. Here's the figure 4, darling. You wanna see the figure 4? Ito yung 4 frames,
Ayan. Kita nyo, di ba? Figure 4. 4 na frame yan. Yan yung itsura niya. Bakit di kinuha yung sumisingot? Okay, ano ang sabi dito mga kababayan sa figure 4? Panghuli na ito. Okay? Ang sabi niya dito mga kababayan ay, alright, nagpapakita yung mga series ng 4 na frames na yon, mga kababayan, na ang bawat frame o bawat isa, ay, sabi niya dito, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appears in different areas. Sabi niya yung the shifting locations of these artifacts access frames confirm that. Okay. So sabi niya dito mga palaga, lumilitaw, okay, at ipinapakita dito, ito, based on that salt and pepper comprehension na tinatawag niya ng ekspertong ito sa iba't ibang frame o paglipat, pag iba-iba ng scene o ng location nitong mga pictures na, in-screenshot niya yan, o hindi siguro, o nasa computer siya nagtatrabaho, di ba? So, ang ibig sabihin, mga palangga, ay kinumpirma niya, based on that analysis, na natural, okay? Natural ang resulta ng video compression. So, dito ay, sabi niya, reinforcing, ibig sabihin, it reinforced that the video has not been, inulit niya, AI processed. So, ano yung conclusion niya? Okay? Ayon sa eksperto, sabi niya dito, basahin ko yung conclusion niya. After conducting a thorough analysis of the video file, I found. Now, the result is in. Parang yung, who is the father? Okay? And now, who is the bangag? Sabi niya sa conclusion, I found no evidence of the editing. Okay? The file, sabi niya, exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. Sabi niya, itong conclusion na ito ay based on detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes, Yan ang forensic result.